Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Cheska Tuya, shoutout kay Christopher Canoy. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa sandaling bumagsak ang boses, ang katawan ni Aaron ay naging ilaw at dumiretso sa Faway Tianlong sa isang mahigpit at saglit. 53, 54, ang double sword technique ay hindi magagapi. Umuungol. Si Faway Tianlong ay biglang galit na umiinom, nagalit, nabigla ang katawan ng dragon, sumunggab sa Aaron. Silly, sa tingin mo aawayin na naman kita. Ngiti ng hinamak. Sa sumunod na segundo, biglang lumiit si Aaron. Ang kanyang katawan ay parang blind spot, ganap na nakikipaglaban kay Faway Jinlong. Gayunpaman, gaya ng sinabi ni Aaron, hindi binigyan ng Aaron si Tianlong ng anumang pagkakataon na makipaglaban ng direkta. Ang 72 magic sword ay dumating at malayang umalis. Poof, poof, tanging amoy sa hangin, ang tunog ng pagpunit ng balat at laman ay patuloy na tumutunog. Ang mga disipulo ni Gao Shuwei sa paligid ng lambak ay umupo lahat upang labanan ang apoy ng lupain, ngunit sa oras na ito, naramdaman lamang nila ang batik-batik na ginintoang at pulang dugo na bumagsak mula sa langit na parang ulan. Hindi makatiis si Faway Tianlong. Halos lahat ay nabigla nang malaman ang sitwasyong ito. Ang ilang mga tao ay hindi makahawak at subconsciously gustong tumakas. Gayunpaman, ang Jiushan Leilong sa langit ay matagal nang naghihintay ng pagkakataong ito. Ang pagbaba ng sama-sama ay magiging katapusan ng mga mababang kultibasyong disipulo na tumakas sa buong mundo. Sa loob ng coke, sa labas ng malambot, isang simoy lang, ang katawan ay magiging itim na latak, instant abo. Maraming tao ang nagulat at pinagpapawisan. Kung hindi sila aalis, ang Buddha ay hindi makakapit, ibig sabihin, kapag umalis si Hansanya, sila ay mamamatay na walang lugar na mapaglilibingan. Hindi sila maaaring pabayaan ni Hansanya. Maaaring maglakad, ngunit nais na maging sa langit ng 9 na araw Thunder Dragon upang tumitig sa, direktang hatiin ang abo. Saglit, isang grupo ng mga monghe ang nagmamadaling sumabog. Tanging ang matandang monghe lamang ang kalmado sa oras na ito. Pinoprotektahan siya ng kanyang light aperture mula sa pagkasunog ng apoy ng real estate. Gayunpaman, ang mataas na temperatura at ang pagsipsip ng reiki ng apoy ng real estate ay nagpawis din sa kanya. Pero hindi siya nag-alala, kahit isang pangungutya ang lumabas sa gilid ng bibig niya. Ang huling galaw ng ika-54 na kilusan. Sa gitna ng kalangitan, na may galit na boses ni Aaron, si Aaron, na naging hindi mabilang na anino ng espada, ay biglang lumitaw sa tuktok ng ulo ni Faway Tianlong. Hawak ang kanyang espada sa magkabilang kamay at hinati si Huashan. Ito ay kasing lakas ng isang bahaghari, at maaari itong gumuhit ng 10,000 metro ng sword chi. Pababa sa himpapawid, umuungol. Parang nararamdaman ko rin ang kapangyarihan ng espada ni Aaron. Sa dagandong ng galit, inipon ni Faway Tianlong ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang harapan. Gamit ang ulo, direkta at pilit niyang dinadala ang pag-atake ni Aaron. Bang! Katawan ng espada hanggang ulo ng dragon. Chaos to Faway. Sa loob ng ilang panahon, ang malalakas na alon ng hangin ay umangat ng daan-daang metro, napunit ang hangin, at nawasak ang mga puno. Maging ang tuktok ng bundok ay umindayog ng husto sa mga alon ng hangin. Maraming nakaupong monghe ang nabigla sa lupa sa lugar, at nahulog din ang grabo mula sa itaas, na naging sanhi ng pagsigaw ng isang grupo ng mga monghe. Gayunpaman, sa himpapawid sa oras na ito, ang dalawang puwersa ay patuloy na nakikipaglaban. Aaron halos hindi pabaya,
Ang kaguluhan ng gas direktang bukas, buong pag-atake. Ang parehong ay totoo para sa Fawi Tianlong. Sa ilalim ng galit, lahat ng hininga ng buong katawan ay napupunta sa ulo. Deadlocked ang dalawa, at mahirap makilala ang lalaki at babae. Natalo ka. Sa oras na ito, Eren's bibig biglang bahagyang gumuhit, ang buong tao mabangis ng ngiti. Umuungol. Sina Buda Wei at Tianlong ay ayaw magbulong-bulungan, na para bang sila ay nagpapabulaanan. Ngunit ang ilang mga bagay, ang pagtanggi ay walang silbi. Skyfire, Moonwheel. Sa Aaron malamig na inumin, isang pula at isang asol na ilaw ang biglang lumabas sa karamihan, lumilipad ng diretso sa likod ng Buda. Palm. Bumagsak ang boses. Brush, brush. Ang moonwheel ng Skyfire, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ay nagiging dalawang gintong espada, at biglang tumawid mula sa 7 pulgadang posisyon nito. Array. 7 pulgada ang inatake, at biglang bumitaw ang kapangyarihan ni Buda, at umungol siya sa sakit. Ngunit dahil din sa isang vent, ito ay tiyak na mabibigo. Ang espada sa itaas ng Aaron, nang walang ganap na pagtutol ng Fawi Tianlong, ay agad na bumaling mula sa mababa tungo sa nakatataas, at direktang pinindot pababa. Boom! Ang Fawi Tianlong na lumilipad sa kalagitnaan ng hangin ay agad na humadlang sa Buda na mabilis na bumagsak, isang malaking ngunit hindi lumilipad na higanti. At sa prosesong ito, ang Skyfire Moonwheel ay patuloy pa rin sa interspersed sa paligid. Bang! Nagkaroon ng malakas na ingay sa lambak, at si Fawi Tianlong ay bumagsak sa lupa, na naging sanhi ng malakas na pagyanig ni Joshan. Sa ilalim ng lambak, nagkaroon ng putik na tumalsik. Kalahating metro mula sa lupa, bahagyang nakatayo doon si Aaron, tinatakpan ang hindi mabilang na putik ng kanyang magaan na kamay. Nang ibaba ang kanyang kamay, isang napakalaking gininto ang pulang dragon ang pumihit sa kanyang puting tiyan at hindi gumagalaw sa lupa na parang isang higanteng ahas. Natalo si Fawi Tianlong. Ang mga monghe ay labis na natakot na ang ilan sa kanila ay nanlambot pa sa lupa, idinilat ang kanilang mga mata at nakalimutan pa ang ideya ng pagtakas. Sa oras na ito, Aaron bahagyang tumangala sa tuktok ng bangin, maraming mga monghe kaagad natakot matatuwid na nakapikit, dahil sa takot na makilala ang mga mata ni Aaron, upang maakit ang atensyon ng taong ito. Tanging ang matandang monghe lamang, ang kanyang mga mata ay hindi sumuko, tumingin sa Aaron sa hangin, at kahit na may isang mahinang ngiti sa kanyang bibig, gusto kong mamatay Aaron malamig na tunog ng inumin, hugis ng katawan na dash, diretso pataas tuktok ng bangin. Ngunit noong lumipad ang Aaron ng halos 100 metro, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang hangin na dumarating sa kanyang likuran. Pagkatapos, biglang dumating ang isang madilim na anino, naghihintay na tingnan ng Aaron. Sa oras na ito, sa harap ng isang biglaang volley sa dilim, na may hawak na isang itim na halimaw ng baril. Hindi, dapat sabihin, bata. Gayunpaman, kahit na siya ay mukhang bata, mayroon siyang napakalakas na itim na hangin. Ang kanyang buong katawan ay karaniwang halo-halong may tuloy-tuloy na itim na hangin, na ginagawang mas mukhang isang ethereal na bagay. Ang isang mahabang itim na baril sa aking kamay ay kasing itim ng anino ng baril. Gayunpaman, kahit na gayon, ang dulo ng baril ay lubhang matalim at malakas. Sa oras na ito, tumayo siya sa harap ng Aaron, na may hawak na mahabang baril. Kahit bata pa siya, may iba na siyang dignidad. Ang Aaron ay palaging nadama na ang bata ay napakapamilyar, bagaman ito ay halos binubuo ng itim na chi, at ito ay mahirap na makilala ang 5 konsepto. Jade Tibak Maluman ay isang tumanggap, Aaron ibuhos ay hindi mula sa maraming tumingin sa batang ito sa harap ng mga mata. Saan nanggaling? Kung ang Aaron ay maaaring magkaroon ng mas malay na hitsura pagkatapos na salakayin ng Fawi Tianlong, nalaman niya na ang batang ito ay ang nagbabadya sa hamog at usok matapos siyang mabangga ni Fawi Tianlong. Sayang naman at sa murang edad ay naging demonyo na siya. Hindi makakatulong ang Aaron sa kanyang paraan. Gayunpaman, ang isang bata sa edad na ito ay mga 8 hanggang 10 taong gulang. Dapat ay nasa pagkabata pa siya, ngunit ngayon ay sinapian na siya ng masasamang espiritu at masasamang espiritu. Ngunit sa kanyang edad, hindi pa rin niya maiwasang ipaalala kay Aaron ang kanyang mga anak. Halos sa Aaron isipin na yan sandali, na itim na sanggol biglang malamig na boses ng isang inumin, isang itim na baril biglang saksak. Hindi ito inaasahan ng Aaron.
Buti na lang at mabilis ang reaksyon at nagmamadali siyang sumuko. Ang mahabang itim na baril ay dumaan sa mukha ni Aaron na may maliit na distansya. Magsipilyo. Nang ibalik ang itim na baril, ang sulok ng mukha ni Aaron ay namarkahan ng mantsa ng dugo, at dahan-daang damaloy ang dugo sa marka. Pinunasan ni Aaron ang kanyang mukha, tiningnan ang mantsa ng dugo sa kanyang kamay, at tiningnan ang ulo ng itim na mahabang baril. Ang baril na gas ay maaaring makasakit ng mga tao, bata. Mayroon kang ilang mga kasanayan. Ang mga mata ni Aaron ay hindi na umiibig sa mga bata, ngunit malamig. Bagamat pinunasan ng mahabang baril ang kanyang mukha, alam ni Aaron na medyo malayo ang baril sa kanyang mukha, ngunit gayunpaman ay diretsyong bakat pa rin ang kanyang mukha. Marahil ay wala para sa iba na manakit ng mga tao gamit ang gun gas o sword gas, ngunit ito ay ganap na naiiba para sa Aaron. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron's katawan ay ang katawan ng maluwag na mga immortal. Ito ay sinanay sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kulog sa mahabang panahon. Ang katatagan nito ay malayong maihahambing sa karaniwang tao. Natural, napakahirap na saktan siya gamit ang konbensyonal na espada at baril na chi. Ngunit ang batang ito, sa harap ng papuri ni Aaron, hindi gumalaw ang mukha ng bata. Umiikot ang baril sa kamay niya na ikinasilaw ng mga tao. Pagkatapos noon, bigla siyang gumalaw at bumaril na parang dragon, na nagwawalis ng Aaron. Brush. Katulad ni Hanmang, kahit si Aaron, isang napakabilis na tao, ay hindi maiwasang magmadali sa harap ng gayong pag-atake. Ang bilis naman ng baril. Nagtagumpay si Aaron na labanan ang pag-atake ng demonyong batang lalaki gamit ang ilang sunod-sunod na espada. Umatras siya ng ilang hakbang upang patatagin ang kanyang katawan, ngunit nabigla siya sa kanyang puso. Ang pagbaril ay hindi napakahiwaga, walang ganap na tinatawag na nakakasakit at nagtatanggol, ngunit ang bilis ng pagkapanalo ay sapat na mabilis upang makaramdam ng manhid ang mga tao. At ang pinakamahalagang punto ay ang paraan ng pagbaril ay lubhang mabangis. Ang bawat galaw ay ganap na nagbibigay ng depensa kapalit ng isang nakamamatay na pag-atake. Sa ganitong paraan, hindi na makikita ni Aaron ang bata sa kanyang harapan bilang isang bata. Kung hindi, mas mabilis lang siyang mamamatay. Ang kalaban ay ang kalaban. Sa pag-iisip nito, kinuyam ni Aaron ang Jade Sword, at nakakabaliw ang kanyang intensyon na pumatay. Nasira, uminom. Halos sabay silang umiinom at sumugod sa isa't isa. 72 Magic Sword, Magic Cage, Ghost Gun. Bang-bang. Espada laban sa baril, hari ng maikling sundalo kumpara sa Panginoon ng mahabang sundalo. Kasunod ang matinding labanan sa pagitan ng langit at lupa. Ito ba ang likod mong kamay? Tinitingnan ni Mingayo ang intersection ng sword gun sa kalangitan, nakikipaglaban na kasing bangis ng kulog at apoy, at hindi niya mapigil ang mapasimangot sa oras na ito. Hindi ito itinanggi ng matandang monghe. Tumanggaw siya ng mahinahon, eksaktong. Isang bata, inaasahan mo bang matatalo niya ang Aaron? Ano ang iyong pagkakataong manalo? Ang kakaibang paraan ng madilim na ulan. Magiliw na ngumiti ang matandang monghe at iniunat ang isang daliri. 10%. Nang makita ang kilos na ito, bahagyang nagalit si Mingayo. Sa pagharap sa Aaron, gumugol pa siya ng maraming pagsisikap upang iset up ang array at maglaro ng isang pagsasabuatan. Sa huli, sa pinakakritikal na sandali, mayroon lamang isang bagay na maaaring hawakan ng 10% upang harapin siya. Hindi ba masyadong biro iyon? Tsaka bata pa yung lalaking pay. Ngunit kung iisipin mong mabuti, kapag nakita mo ang bata, dapat mong isipin kung gaano ito hindi mapagkakatiwalaan ngayon. Hindi, dapat, sa madilim na ulan medyo galit na mga salita, ang lumang monghe ngunit isang ngiti. Talaga, kakaiba ang madilim na ulan, oo panay ang tango ng matandang monghe, kahit na may kaunting pagmamalaki sa kanyang mukha. Tila na makita ang demonyong batang lalaki, ang Aaron ay naging matatag at ang sitwasyon ay inilabas. Sa oras na ito, ang isang grupo ng mga monghe ay muling naninindigan. Nang makitang hindi ito pinaniwalaan ni Mingayo, ipinaliwanag ng nasa katanghaliang gulang na monghe sa mahinang boses, tagapagbigay ng limos na si Ming, ang tinatawag na Buddha Dragon ay hindi lamang kasing simple ng isang Buddha Dragon, kundi higit sa 60 gintong dragon, kasing simple ng pagbabalot ng layer ng armor sa Buddha Dragon. Ang bawat dragon ng ating Buddha Seal Gold Dragon ay sapat na para sa Aaron na uminom ng isang palayok.
Mahigit sa 60 na paraan ang ginagamit lamang sa paggawa ng tinatawag na armor. Hindi ba ito isang paniniil? Nakangiting sabi ng isa pang monghe, higit pa, kailangan kong magbayad ng ganoon kataas na halaga para dito. Kung palpak lang, malaki ang mawawala sa aking Panginoon. Ilang tao ka ng isang salita ko, sa harap ng dilim, parang paliwanag ni Rain, sa totoo lang, parang nanonoya at nagpapamalas. Ngunit walang paliwanag. Tumingin si Mengayo sa matandang monghe, umaasang makapagbibigay siya ng makatwirang paliwanag. Ngumiti ang matandang monghe ngunit hindi nagsalita. Tumingin siya sa langit, at ang batik-batik na madilim na ulap ay nakatikip pa rin sa tuktok, sa kalagitnaan ng gabi, lahat tayo ay pagod, Buchi. Guro, narito na ang mga disipulo. Mabilis na sagot ng nasa katanghaliang gulang na monghe. Napangiti ang matandang monghe, pumunta ka at maghanda ng mga pagkaing vegetarian para makakain ng lahat. Oo nga pala, huwag sumunod ang lahat. Tandaan na umupo sa parehong lugar upang maiwasan ang pag-atake ng Thunder Dragon. Tungkol naman sa mga sunog sa lupa, bagamat mahirap itong tiisin, kailangan din nilang protektahan ang kanilang mga katawan ng mga kasanayan upang maiwasan ang panganib sa kanilang buhay. Huwag magpanik ang lahat. Ang batang Buddha ay nagising at ang liwanag ay natural sa unahan. Mukhang maganda ang kalooban ng matandang monghe. Nakangiting mukhang masaya. Ang nasa katanghaliang gulang na monghe, nakangiting sabi ng magnanakaw ng manok, oo, gagawin ko na. Kung tungkol sa apoy sa lupa, mayroon akong ideya. Ipahiya natin si Aaron. Ano sa palagay mo ito? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.